Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na nga po ngayon ang ating napakainit na dapat na pagkatutukan at pagkasubaybayan dito sa ating pambansang pelikula ang AVJ's Batang Quiapo. Kahit anong ingat nitong si David ngayon na hindi nga siya mabuking at mabisto ng kanyang tatay-tatayan na si Ramon Montenegro ay tadhana na nga rin ngayon ang talagang sumubok sa kanya. Dahil na nga rin sa hindi nga magkatugma-tugmang mga sinasabi nitong si Tanggol na tunay na itong Tanggol na nagpapanggap mula nga dito kay Ramon ay dito na nga minabuti nito si Marites at ni Ramon na hulihin nga ito upang malaman ang katotohanan. Nang makita ngayon ito si David ang kanyang nanay na papanhik nga sa mansyon ng mga Montenegro ay dali-dali nga itong pumasok ng kanyang kwarto at nilak pa nga ito. Dito na nga ay hinanda na nga niya ang kanyang baril. Subalit matalino itong si David ay iniwan nga niya ang kanyang telepono sa isang kabinet dahil alam nga niya na tatawagan nga siya ng kanyang ama na si Ramon. Nang pagbukas ngayon itong si Ramon sa nasabing kabinet ay wala pala doon ito si David. Bagkus ay nagtago nga ito sa likuran ng pinto. Nang kinuha ngayon itong si Ramon ang telepono nitong si David ay dali-dali naman itong si David na tumakas dahil lumabas ngayon ito si Marites at sana nga raw ay huwag nga raw siyang lukuhin itong si Ramon o baka nga lamang daw ay ginagamit lamang nito ang pangalan nitong si Tanggol upang siya nga ay mapapunta dito sa mansyon ng Montenegro. Nagkasagutan na nga ang dalawa at dito nagpaliwanag ito si Ramon na hindi nga raw siya maaaring manloko mula nga dito kay Marites. Dahil gulong-gulo na nga rin daw ngayon ang kanyang isipan at kailangan nga rin daw masagot ang katanungan nito. Nang paglipat nga nila sa nasabing kwarto mula nga dito sa opisina nitong si Ramon ay nauna na pala itong si David sa kanila. Dito nga kinuha ni David ang limpak-limpak na salapi at pera na nakatago lamang dito nga sa lamesa nitong si Ramon. Habang pagtago ngayon dito si David ay nandito naman sa loob itong si Ramon at si Marites. Dito na nga iniabot ni Ramon ang nasabing cellphone kay Marites. Manghang-manghang ngayon itong si Marites at hindi naman makapaniwala itong si Ramon sa inamoy ng nasabing babae. Agad ipinakita ni Marites mula nga dito kay Ramon at sinabi na hindi umano ito si Tanggol dahil anak niya mismo ang mga nasabing binata kaya kilalang kilala nga niya ito. Ito umano ang kanilang panganay nito si Rigor. Dito na nga tuluyang nabuko itong si David habang itong si David naman ay nagtatago sa likuran upang hindi nga siya mabisto. Nang papaalis na nga sana niya ay nasagi nga niya ang nasabing upuan kaya dali-dali nga siyang bumaba ngayon dito nga sa bubungan upang magtago. Hindi naman siya ngayon nakita nitong si Ramon. Mala Spider-Man nga ngayon ang ginawa nito si David, makatakas lamang mula nga kay Ramon. Subalit hindi makakapayag itong si Ramon na hindi nga raw siya mismo ang papas lang sa nasabing binata upang magbayad nga raw ito sa kalukuhang ginawa nito at pagpapanggap. Dito na nga malalaman na rin ngayon ito si Don Julio na ang tinuturing pala nitong apo na si Tanggol ay hindi tunay. Itong si Marites na nga raw ngayon ang nagkumpirma. Kaya agad inutusan ni Ramon ito si Franco na kailangan nga rin ibalik sa kanyang harapan si David Di Magiba upang siya nga raw mismo ang papas lang ito at babaril sa harapan nitong si Marites. Dito naman magmamakaawa itong si Marites dahil anak niya pa rin daw ang nasabing binata. Sana naman raw ay patawarin na lamang ito nitong si Ramon at baka'y na-impluensyahan lamang raw siya dito ni Olga dahil malaking kapalit nga raw ang pera kung kaya't pumayag nga raw ito at baka ginawa lamang ito nito si Olga upang mapaikot silang pamilya. Yan ang ating pakatutukan. Maraming salamat sa panonood.